Another day, another J Fern's Wife story. Lahat ng mga cockerels nga dito sa backyard ay inaalpasan lagi namin kapag umaga. At kapag hapon na ay sa multi-purpose pen sila magdamag. Malalaki na nga ang ibang cockerels dito at yung iba nga ay naturaok na. Pwede na nga sana silang dalhin sa range area, kaya lang ayaw pang dalhin doon ni J Fern dahil matatapang pa ang ibang mga baby stag na nasa range area. Baka paluin lang sila doon ng mga baby stag at hindi makakain ng ayos at ma-stress pa sila doon. 40 heads pa lang naman sila, hindi pa sila dito sikip, kaya okay lang na dito muna sila alpas sa backyard. Maliit lang ang area namin dito, kaya kahit 40 heads lang sila ay magugulo kapag inalpasan lahat. Kaya yung mga month-old ay hindi namin inaalpasan, nilalagay lang namin sa scratch pen para sila makapulpog. Kada umaga nga ay sa multipurpose pen namin pinapakain ang lahat ng mga manok at pagkatapos silang kumain ay binubuksan na namin ang pinto para lumabas na silang lahat. Alin yan? 7 times? Baka makalimutan mo yung bulik. Maganda na katawan yan. Inilabas muna ni J Fern yung anak ng aming 7 times winner broodcock sa multipurpose pen para papulpugin sa scratch pen. Maganda na ang katawan niyan ngayon dahil nag-uumpisa ng bumuka ang kanyang katawan, nagkakalaman na siya at bumibigat na. Pinurga lang namin yan at binigyan ng vitamin B complex para bumalik siya sa dati niyang katawan. Mukhang may parasite nga sa katawan kaya siya namayat dati. Kaya importante talagang napupurga ang mga manok para yung sustansyang nakukuha nila sa kanilang pagkain ay sa katawan na pupunta. Mahigit isang buwan na ito. Ibinaba din ni J Fern itong mga 6-week-old naming mga sisiw. Pwede na nga rin sanang alpasan ito, kaya lang baka awayin ng malalaking mga cockerels. Kapag nailipat na sa range area ang malalaking cockerels, bago namin alpasan itong mga sisiw. 9 heads na lang sila ngayon dahil yung dalawang cockerels dyan ay dinala na namin sa Socorro. Habang nagvi-video ako ay may naririnig akong turaok ng turaok na cockerel. Binata na. Binata na nga ang mga cockerels namin dahil halos lahat sila ay naturaok na. Mukhang napreskuhan nga itong mga bagong babang sisiw dahil hanggang ngayon ay wala pa rin silang tigil sa pagpulpog. Kahit mainit ang araw ay medyo basa pa rin ang lupa dahil paminsan-minsan ay naulan. Kaya malamig sa katawan ng manok kapag nakakapulpog sa mga buhanging medyo basa. Kinahaponan nga pagkatapos naming magpatuka sa backyard ay sinama ako ni J Fern sa manukan at ganito nga ang inabutan namin. Alas 4 na kasi nagkakagulo na naman ang mga manok dahil gutom na, si Richard naman ay naghahalo na ng kanilang patuka. Nagliparan na palabas ng range area ang mga manok dahil nakikita nila si Richard na naghahalo ng patuka. Tumakbo na nga si Richard para mauna siya sa mga manok para mailagay niya ang patuka nang hindi natatapon. Nakapalibot kay Richard ang mga manok kaya hindi siya pwedeng maglakad ng dahan-dahan dahil maaapakan niya nga ito. Kaya ang ginawa niya, tumakbo na lang at mabilis na ibinuhos ang patuka nila sa feeder.
Madami na ngang matatapang na mga baby stag dito sa range area, kaya pati mga pulet ay pinapalo nila. Pati yung ibang cockerels ay hindi na makatuka ng ayos, kaya ang ginagawa ni Richard, nilalagyan niya ng patuka na nakahiwalay para hindi sila mapalo ng mga baby stag. At habang nagpapatuka naman si Richard dito sa cording area, ay namitas naman ako ng kalamansi. Habang namimitas ako ng kalamansi, may nakita akong akala ko'y kahoy, dadamputin ko sana para tanggalin. Bigla na lang gumalaw ang mata, yun pala'y palaka. Natakot ako kaya tinawag ko si Richard para tanggalin ang palaka. Hindi man pala kang ano yan, hindi kinakain. Lason yan. Oh, Laso niyan. Ay, tanggalin mo dyan kung laso niyan. lason yan. Ha? Yung ihi niya lason? Ay! Delikado pala yan. Delikado pala yan. Ha? Akala ko kahoy, buti hindi ko nahawakan. Pala yan sa ano, mga patukaan. Yan, nag-ibang kulay. Ha? Hindi ba kulay? Nakatalungan kayo. Tinanggal na nga ni Richard sa kalamansi yung palaka at nilipat niya sa puno na malayo sa mga manok. Nagbago nga ang kulay niya kaya nagulat ako. Sabi ni Richard may lason daw ang ihi niyan, kaya sabi ni Jayfern delikado kapag napunta sa patukaan ng mga manok. Hapon na nga nung nag-umpisa akong mamitas ng kalamansi, kaya kulang 3 kilo lang ang napitas ko. Medyo papadilim na nga dahil pasado 6:00 na yan at niyayaan na ako ni Jayfern na umuwi. Kulang 3 kilong kalamansi din ang napitas ko. Yung 3 stag na pinungusan nila Jayfern ay magaling na ang pungos at tuyo na rin ang sugat. Hindi na nga masyadong nag-uulan ngayon kaya mabilis na tuyo ang pungos ng mga manok. Nag-mature na ang tingnan ang mga manok nung napungusan kaya nakakatuwa. Si Bulik mukhang sanay na dito. Sumibol na rin ang kanyang buntot. Ito yung broodcock. Yan, lulukin. Ito yung isa, si Bulag. Mukhang okay naman dito sa cording area yung inilipat naming 3 kak na nakatali dati sa tabi ng bahay namin. Bago kami umuwi ni Jayfern ay nanguha muna ako ng kangkong at ihahalo ko sa aming sinampalukang baka. Wala kasing halong gulay yung sinampalukang bakang niluto ko at kumuha na rin ako ng sili sa tanim ni Richard. Hindi pa nga ako tapos manguha ng kangkong ay nainip na yata si Jayfern kaya binitbit na ang gamit namin at lumabas na ng gate. Tumayo na nga ako at sumunod na kay Jayfern. Sinilip ko lang kung may naiwan pa kaming gamit sa kubo. Madilim na nga nung dumating kami sa bahay. Pagdating, pinakulaan ko yung talbos ng sampalok na pampaasim sa aking nilulutong baka. Nung kumulo na ang talbos ng sampalok, ay tinanggal ko ang mga dahon saka ko inihalo sa aking pinalambot na baka. Ginamitan ko ng strainer para walang sumamang mga maliliit na dahon. Piniga ko yung natirang dahon na nasa strainer, dagdag asim din. Pinakulo ko lang ang karne na nasa kaldero at pagkatapos inilagay ko na ang kangkong at sili. Tinakpan ko lang ulit para maluto ang kangkong. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!